Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po. I believe tayo pong lahat dito ay talagang pumunta na meron po siyang mabless po sa ating mga awitin and with an open heart, tatanggapin po ang pagpapala ng Diyos. But most importantly, we came here para po bigyan ng papuri, bigyan ng karangalan ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po ng nakasulat, "Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me." We came here because we have a glorious, a powerful God na lagi pong nakatingin sa bawat isa sa atin. At tonight, alam po natin, lalabas po tayo ng bahay sambahan at dalangin ito, magdadala po ng bagong kalakasan, bagong pag-asa mula sa mga mayamang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. This is the day that the Lord has made and we will all rejoice and be glad in it. Come on! Yung talagang palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ako po naniniwala na marami po sa atin, lalo na po sa mga kalalakihan, ang mahilig sa sports. Lalo na pag pinag-uusapan ng basketball. Sino po yung mga mahilig sa basketball dito? Taas ng kamay. Sige. O tara, mamiyalang tana. Hindi lang po basketball, yung mga softball o volleyball. At yung pong mga tao, kahit nanonood lang, alam po natin, pagdating sa ganitong laro, yung mga team, lalo na yung gusto nila matindi ang kanilang depensa, di ba? Gagawa sila ng paraan, technique, mga teamwork para may depensa ang kanilang team. At the same time, ito pong depensang ito, yung puro depensa, kung puro depensa lang ang mangyayari, yung pong team hindi mananalo kung hindi makakapuntos. Di ba? So, defensive, defense, saka offense. Kailangan mo rin maka-offense. Ganito po ang lundo ng ating pinag-uusapan. Kung inyong maalala, pinag-uusapan po natin ang pananampalatayang unshakable faith na Shadrach, Meshach, Abednego, na kung saan sila po pinipilit sumamba sa pinatayong rebulto ni Haring Nebuchadnezzar doon sa Babylonia. 90 feet tall and 9 feet wide. At sila po hindi nagpatinag, ipinagtanggol nila ang kanilang pananampalataya. At the same time, si Daniel, nung gumawa po ng kasulatan ng utos ang hari na walang ibang sasamba maliban sa Haring Darius for 30 days. Si Daniel po hindi rin nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Ipinagtanggol ni Daniel ang kanyang pananampalataya. Ito po yung sinasabi ko kaninang sa basketball, yung mga team o hindi man basketball, laro, kinakailangan pong ang matinding depensa para manalo ang team. At para manalo ang team, kailangan din ng defense. Yung pong unshakable faith, parang defense, meron ding offense naman. Ito po yung ating pag-uusapan, itong buong buwan ng July. Aggressive faith naman po. Kung inyo pong nataan, nasa aggressive faith po tayo. Ano po itong aggressive faith? Ito po tayo mag-opensa. Talagang ipakikita na natin ng ating faith talagang lulusob. Sugod faith. Gaya po ng ating napag-usapan. Remember, si Bartimaeus at saka ito pong pag-usapan na maya-maya. So, ang tanong na gusto pong ibigay ngayong gabing ito, meron na bang panahon o pagkakataon sa ating mga buhay? Ano na yung pinakamahabang panahon ng inyong pananalangin, paghihintay na hanggang ngayon? Maring meron ng mga sinagot ang Panginoon sa ating mga panalangin, pero there are still some prayers that are still being prayed. Ang tagal na nating hihintay, pero ano kaya ang gagawin? Yung pananalangin ba ito? Hindi pa natin nakikita ang tugon, ang kasagutan. Pero did it ever come to a point na parang gusto nilang sumuko sa pananalangin? Parang hindi nakikinig, hindi naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Remember, yung pong si Abraham, di ba pinangakuan siya ng Panginoon na siya ay bibigyan ng anak. Hindi naman sinabi ng Panginoon kay Abraham, okay, bibigyan kita ng anak after 25 years. Walang sinabing gano'n ng Panginoon kay Abraham. Basta sinabi lang niya, bibigyan kita ng anak. Naniwala si Abraham buong pananampalataya. Kaya lang, 5 years na, ala pang malilyari. 10 years, ala pa rin. 15 years,
wala pa rin mangyayari. Kayo po, sa atin, yung ating mga pinapanalangin, yung sinasabi ko kanina, nainip na ba tayo sa ating pinapanalangin na parang hindi naririnig ng Diyos ang ating panalangin? 20 years, wala pa rin. 1, 2, 3, 24 years, wala pa rin. Dumating pa lang on the 25th year ang pangako ng Diyos kay Abraham. Meaning, sa ating pong pinapanalangin, huwag na huwag po tayong susuko. Huwag na huwag tayong sarap because alam ng Diyos kung kailan tutugunin ang ating mga panalangin. Come on! Hallelujah. Praise the Lord. Ito po yung aggressive faith, yung pinag-usapan natin kay Bart. Ano si Bart? Si Mayos. Siya po talagang aggressive. Sugod ka agad. Ano bang sigaw niya? Jesus! Talagang lalo pa siyang sumigaw. Ito namang si Bartimeus, yung sa kanya, pasigaw. Pero ito pong pag-usapan natin, aggressive faith ng isang babae, the bleeding woman. Aggressive faith of the bleeding woman. Kung makikita niyo po mamaya sa ating pag-usapan, bago po tayo pumaimbulog sa ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi, basahin po natin ang text na pong ating pag-usapan ngayong gabi ito. When Jesus had again crossed over the boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came. And when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Sabi po ni Jairus, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. A woman, ito po ang ating pag-uusap. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, the bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed. She was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes? Who touched my clothes?" You see the people crowding against you, his disciple answered. And yet, you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you." Salamat po, dakilang Diyos muli, sa gabing ito, sa isang panahon ng pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy mong bigyan ng pusong bukas ang bawat isa sa amin. Kasama ng iyong lingkod na gagamitin na muli kaming makaalam ng katotohanan mula sa iyong mayamang salita. And we know, O Lord, that this sanctuary is now being filled with your presence, being filled with your glory. Kasama po ng bawat kaluluwang andito, dakilang Diyos. Pinupuno mo ng pag-ibig, pinupuno mo ng pag-asa ang bawat isa sa amin. Nang sa gayon, dakilang Diyos, lagi po kaming mahawakan sa iyong mga salita at ito ang aming magagamit sa aming pang-araw na buhay. Magdala ka, dakilang Diyos, ng kaligtasan, bagong pag-asa, deliverance tonight sa bawat isa sa iyong mga nakasama ng aming nakikinig sa aming naka-online. O dakilang Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang siyang makita namin. Ang iyong pangalan, walang ibang ang maitataas maliban sa iyo, dakilang Diyos. Ito po ang aming sa madalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. 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 Give God another mighty hand of praise. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pong sinabi natin kanina, yung pong kay Bart last Sunday, yung pong aggressive faith niya, talagang shouting, talagang malakas. Pero itong woman, pambihira na talagang pag ang Diyos, tumugon ng panalangin, ang paglapit ng bawat sa iba-iba. Itong woman,
palihim. Palihim naman ang kanyang paglapit sa Panginoon. Nonetheless, nakikinig pa rin ang Panginoon. Hallelujah! Aggressive faith, pasigaw, ano man po yan. Basta aggressive po talagang ipakikita natin na ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang sa ating dakilang Diyos. Marami po kasing nating alam. Merong mga aggressive faith. Talagang naririnig natin. Kanina lang sa aming CU, ang sabi po ng isang kapatid, aggressive faith daw. Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kamag-anak. Ang sabi nila, dito na tayo isinilang. Dito na tayo mamamatay. Kasi lumipat siya. Naging born again siya. Ayun ang sinasabi. Pinaglaban naman niya ang kanyang pananampalataya. Dito ko nakilala ang Panginoon. Dito ako nakakasumpong ng kapayapaan. Dahil kay Kristo Jesus lamang po tayo tunay na makakasumpong ng kapayapaan, ng kaginhawaan ng ating mga kaluluwa, puso't kaluluwa. Aggressive faith, hindi lang aggressive faith sa mga, sabi nga, aggressive faith dun sa mga black, Nazareno, aggressive faith dun sa maliit na Kristo, aggressive faith dun sa nakapakupang Kristo, aggressive faith dun sa nakahiga pang Kristo, hanggang ngayon patay pa. Yung pong Kristo natin, buhay na buhay ang ating Kristo. Come on! Aggressive faith, kaya po magiging aggressive ang ating pananampalataya. Ito po yung makikita natin dun sa babaeng bleeding woman. Bakit sinabi natin aggressive ang kanyang faith? Kasi po, he is a persistent to be healed. Yung pong aggressive faith, hindi lang ito talagang, kahit hindi pa nakikita, hindi pa natin nare-receive, ang ating pinapanalangin sa Diyos, magiging aggressive pa rin tayo, meaning aggressive, waiting patiently. Sabi nga po ng kasamang elder nung kami nagmi-meeting, ganito yan, sabi niya, aggressive, pag hindi pa talagang nakikita, nare-receive yung panalangin, maging mapaghintay tayo, patiently waiting. Kaya nga po ito'y aggressive faith, waiting patiently. Ito po ang makikita natin sa babaeng, the bleeding woman. And the woman was there. Ito po, who had been subject for bleeding to bleeding for 12 years. 12 years. Tayo pong mga babae. Kayo pong mga babae. Alam po ninyo, yung tawag dito sa yung inyong monthly period, di ba? Monthly period, ilang araw yan, siguro 4 or 5 days, depende po. At tapos, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi nilang yung mga iba daw, pag monthly period nila, hindi sila naliligo. Totoo ba yon? Huwag na kayo magtagas ng kamay kung hindi kayo naliligo. Ewan ko kung bakit meron nasasabi hindi daw sila naliligo, lalo na yung mga old school, yung mga nanay, mga lola, sabihin nila, bawal daw maligo during monthly period. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Yung mga iba naman, pag during their monthly period, ang sabi nila, at no kanong kabuhitan. Totoo po ita. May lila na tangalo. Totoo kaya eh. Can you imagine kung talagang totoo yun? Kung talagang totoong hindi naliligo, di 12 years na hindi naliligo ang babaeng ito, so I believe, hindi totoo yun. Kasi siguradong naliligo ang babae. Kung buwisit naman, kung buwisit na, imagine, kayo po, o di pa rin mong gawang buwisit kung totoo yun. O kaya naman siguro na nga luwa, ginagawa lang yun, ginagawa lang lisensya. Ano ba? Mo pa sabihin niya at yung period niya ni. Basta salin mo kumakanyan nga. Ba? Gamitan niya pa itang ngayon at yung pasaling, mayayalo pasalin. Gagamitan pang lisensya yung kanyang monthly period. Nonetheless, ano pa naman po yun, itong babaeng ito, 12 years. So, kayo pong mga babae talagang kitang-kita niyo, makikita natin kung gaano ang paghihirap na ang dinanas ng babaeng ito. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Ginastos na naman po rin kanyang pera. Diba? Sa atin po, pagdating sa kalusugan, di baling talagang sasabihin, di bale, pera lang yan, di baling maubos yung kayamanan natin, basta gumaling ka lang. Yun po yung ating mga narinig sa mga nagkakasakit na mamatitindi. And we heard, nalaman po natin nung mga ilang buwan lamang, meron po tayong mga kapatid na nagpapatuto. They spent almost plus or minus 4 million. 4 million gastusin sa hospital dahil po dito sa COVID. Can you imagine that? Buwan lang yun, siguro more than a month. Ito, 12 years, kaya po naubos ang kanyang kayamanan. Instead of getting better, lalo pang lumala.
lalo pang lumala ang kanyang pinapanalangin sa Diyos. Merong pagkakataon po marahil sa ating mga buhay na meron tayong pinapanalangin. Nananalangin tayo ng promotion sa trabaho. Ang tagal ng promotion. Tapos dumating yung pagkakataong maglalay low yung company. Tapos kasama ka sa, magpainawa ka pa, kasama ka sa tatanggalin. Instead of getting promoted, lalo pang lumala. Di ba? Ganoon kumisan. O kaya naman, nanalalayan ka ng financial na talagang matugunan yung pananalangin. And yet, lalo pang dumarami yung merong ganitong problema. You can do the math. Alam niyo po ang aking ibig sabihin. Kung kailan talaga nanalangin, parang lalo pang sinusubok ng Diyos. Ito po yung aggressive, persistent to be healed. Yung pong aggressive, magiging persistent po tayo kahit dumating pa yung pagsubok, lumalayan. I remember one time, meron po tayong kapatid, matagal na to sa Barnabas. Siya po ay nagda-dialysis. And then meron po siyang dumating ng mga problema. Tapos ang sabi niya, hindi po siya nagpatinag. Sige, dagdagan mo pa. Pero of course, that's not a kind of prayer that we have to pray. Kasi pag sinabi natin, sige, Diablo, dagdagan mo pa yung pagsubok, ay talagang dadagdagan po ng Diablo yan. O kaya po, remember, pag tayo pinanalangin, mga nanay, mga tatay, mga magulang, pag nagkakasakit yung mga anak natin, Ginoo, ako na mo hindi na mo sakit, kumahayap yung anak ko ngayon eh. Po, hindi po nagbibigay ng karamdaman ang Panginoon. Halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos sasabihin mo ka na lang magkakasakit, paano ka pa, nukarin ka kumang pera, panyaring gamit, panyaring pamangan. Are you following? So ang panalangin po natin, talaga ang panalangin tayo ng healing. Ano mang panalangin yan, marahil hindi healing pangangailangan. Basta, pag hindi pa dumarating, wag na wag. Huwag tayong susuko. Never give up. Amen. Persistent to be healed. Iyan po ang mga anak ng Diyos na hindi bibitaw sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Amen. Praise the Lord. Hindi lang siya persistent to be healed. 12 years talagang naghihintay siya ng tamang pagkakataon para makasumpong ng kagalingan. And then nung marinig nga niya na si Jesus ay dumadaan, siya ay hindi natakot. Kasi nga itong babaeng ito, bleeding. During those time, yung pong mga babae, pag sila ay dinudugo, sila po ay being considered unclean. Lalo na po sa Old Testament. She is unafraid to reach Jesus. Persistent to be healed and unafraid. Hindi po siya natakot para pumunta kay Kristo Jesus. When she heard about Jesus, narinig niya, talagang she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Bakit po natin masasabing siya ay hindi natakot? Kasi nga, sabi ko kanina, during those period, hindi na po ngayon, pero during those periods, especially in the Old Testament, yung mga babaeng nagdudugo ay kinoconsider na outcast, unclean. Doon po sa Old Testament, ang sabi po ng Leviticus 15, when a woman has discharge, ito po yung background ng kwento na kung bakit masasabing nating unafraid to reach Jesus. Ito pong bleeding woman na ito. When a woman has discharge of blood for many days at a time other than her monthly period. So maliban sa kanyang monthly period at tapos nagpatuloy ang kanyang pagdudugo. And this is happening for some mga babae. Kuminsan meron silang mga period, 2 weeks, a month. Kayo po ang makakarinig ng mga patotoo na mayroong ganitong problema, yung mga kabababahian. The same manner, when a woman has discharge of blood for many days at a time, other than her monthly period, or has discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge. Unclean po siya. Ito pa yan. Just as in the days of her period, any bed she lies on, ito po yun, kung saan man siya mahiga while her discharge continues, will be unclean. O kung saan siya umupo, magiging unclean. Yung lahat ng kanyang inupuan, hinigaan. And in her
but during her monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. Anyone who touches them, ito pa yon. Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till evening. Kasakit na po ning pagawa ng Diyos kanita. Pag nagkakasala, tapos ito, very simple pa lang ito. Nahawakan mo lang ang babaeng ito o naupo ka doon sa kanyang inupuan, magiging unclean ka na. And then you have to wait until next day. Maligo ka muna, ilabhal mo yung iyong damit para ka maging malinis uli on the next day. Ito po yung background nito. Kaya itong babaeng ito, hindi siya natakot. Bakit? Hindi na niya inisip na kung sakasakali, baka merong makakita sa kanya, baka merong makaalam na itong babaeng ito ay unclean. O baka malaman nila na unclean ito, tapos ipatatapon siya, hindi na siya makakalapit kay Jesus. Na ganun pa man, dahil sa kanyang tapang, pinuntan pa rin niya ang kanyang Kristo na talagang alam niya. 12 years siguro, can you imagine? Kapaya na siguro, o kaya kaputla na. Diba? Yung, alam na natin, pag nagkukulang ka ng dugo, namumutla, hindi lang yun. Kayo po. Di ba may amoy? Kabulok na siguro. Ano kaya ang amoy ng babaeng ito? Abang siya ipumunta dito kay ano. Kaya nga't dito sa ating pinag-usapan, hindi lang siya talagang unafraid, nag-endure siya. Paano siya makakarating doon? Ang dami-daming tao. Ang daming tao. Paano? Can you imagine, sabi niya, yung doon sa ibang salin, kailangan mahawakan lang niya yung hem. Yung pinakalaylayan. At dito pa lang meron tayong another lesson which is maybe pwede nating isingit dito na a sign of humility. A sign of humility. Sige, lumalakad ang daming mga tao. Paano siya sabi niya, if I can only touch the hem. So kung lalakad siya nakatayo, hindi niya mahawakan. So maybe this woman, gumapang siya. Talagang if I can only touch the hem of his clothes, I will be healed. That is a sign of humility. Not until we humble ourselves before the Lord. Hindi po natin matatanggap ang ating hiniling, pinapalangin sa Kanya. Come on! Praise the Lord. At hindi lang yun, talagang when he is persistent and unafraid, dito po makikita natin, meron na siyang confidence. He spoke a word of victory. She spoke a word of victory. Hindi lang persistent and afraid, alam po, sigurado siya na matatanggap niya ang kanyang kagalingan. Remember, similarly kay Bart, nung siya po ay, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ng mga tao doon, sige, pumunta ka doon, tinatawag ka niya. Nung ginawa ni Bartimaeus, di ba, tinapon niya yung kanyang cloak? Yung kanyang cloak na simbolo ng anuman, ang dalahin natin sa mga buhay. Remember, kung anuman ang bigatin, kasi yung cloak na yun, magiging pabigat sa kanya, kaya niya itinapon. Hindi niya sinabing, pagihawak, pupunta ako kay Jesus. Kasi pag sinabing pagihawak, ibig sabihin, meron pa siyang inisip na pwedeng balikan. Ganito po yun. Pag itinapan na natin yung ating mga kasalanan yung nagpapabigat sa atin, wala na tayong isipin, babalikan pa yung mga kasalanan ngayon. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. Come on! Praise the Lord. Ito po yun. Talagang itapon natin. With humility, itapon na natin. Kung ano man nagpapabigat sa atin, ito po ang nangyari sa babaeng ito. They spoke. Kasi nga si Bart, alam niya, gagaling na siya. Kaya hindi na niya kailangan. Hindi na niya kailangan yung coat. Itong babaeng ito, gagaling siya. He spoke a word of victory. Kaya alam po niya kung sino ang kanyang tatawagan. Kaya po natin sinasabi kanina lang, may mga tao doon sa Proverbs 135, Proverbs 135:16. Meron daw silang mga mata, hindi nakakakita. Meron silang mga bibig, hindi nakakapagsalita.
mata hindi nakakita, mayroong mga tenga hindi na nakikinig. Pero dito, alam ng babaeng ito at alam ni Bartimaeus na itong kanilang pupuntahan, hindi lang Messiah, Jesus, Son of David, siya rin ang makakatugon ng bawat pananalangin. Hindi po yung mga iba't ibang uri ng mga rebulto or whatever, hindi po yung kayamanan ang makakatugon ng ating mga panalangin. Kristo Jesus lamang ang pwedeng tumugon ng ating mga panalangin. Praise the Lord. Once he heard about Jesus, he came up behind him in the crowd and touches his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Can you imagine kung talagang mahawakan, to get a touch from the Lord is so near. Pag talaga pong tayo humawak, hawakan po natin ang kapangyarihan ng Diyos, and we will receive whatever we ask for. If I just touch his clothes, I will be immediately. Her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Dito po sa she thought, pero sa ibang salin, ito po yung talagang translation ito. For she said, Mark KKJB, for she said, doon sa una, if I may touch, pero ang tunay na kahulugan po niyo, she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. The same manner po sa Matthew 9:21, she said to herself again, if I only touch his cloak, I will be healed. So, yung bleeding woman, hindi po niya sinabi sa kanyang sarili, ano kaya? Meron silang sinasabing Jesus na nagpapagaling. Subukan ko ya. Wala namang mawawala. Dito po sa ating binabasa, sigurado siya. Speaking a word of victory. Siguradong sa salita pala niya, sinabi na niya. Kaya nga sigurado. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Praise the Lord. Ito po, ano man po yung ating pinapanalangin, ano man po yung ating mga hiling, talagang humawak po tayo sa kapangyarihan ng pangalang Jesus. Sabi nga ng Mark 11:24, remember yung pong sinabi natin, Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Therefore, whatever you ask in prayer, ito po yung bleeding woman, talagang sigurado siya. Talagang whatever is, mahawakan ko lang ang kanyang clothes, ang kanyang cloak. Talagang ako ay gagaling. Believe that you have received it. And it will be yours. Hallelujah. Amen. Believe that you have received it. And it will be yours. Praise the Lord. Dito pong kanyang aggressive ng babaeng ito. Persistent to be healed. Tapos, unafraid to come to Jesus and speaking a word of victory. Pagkatapos po niyang gumaling, wow, may sarili na ako. Ano? Tumakas na ako kasi abalud pang ang clean ko, abalud ang mag-discharge ko, papalakwanda ako, they will do something against me. Wala pong sinabing ganun ang babaeng ito. He humbled herself gratefully before the Lord. He humbled herself gratefully before the Lord. Dito po makikita natin, hindi lang katawan ng physical healing ang nakamtan ng bleeding woman. Similar yung pong, remember, yung 10 lepers na pinagaling ng Panginoon. Yung 10, isa lang yung bumalik. Isa lang yung nagpasalamat sa Diyos. Yung 9, gumaling lang, physical. Pero yung isa, hindi lang gumaling ng physical, gumaling din ng spiritual. Ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Pagagaling tayo ng Diyos ng physical, pero at the same time, yung pong ating mga spiritual ay gagaling dahil sa kanyang kapangyarihan. Come on! Iyan po ang ating Diyos. Hindi po namimili ang Diyos ng kanyang pagagaling. For as long as we believe that whatever we ask in prayer, then we will believe, then we will receive, and it will happen. At once Jesus realized that power had gone out from him.
Di ba? When he humbled ourselves gratefully before the Lord, nakita kagad dito ng Panginoon. Merong humawak sa kanya at once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around. So, ganito na at once, tapos merong nakapangyarihang parang umalis sa kanya. Tapos inahanap niya. Bakit kaya inahanap ni Jesus? He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes? Who touched my clothes?" Kasi po baka may magtanong sa atin, di ba? Alam naman ni Jesus, ng Diyos ang lahat. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi niya alam kung sino yung humawak sa kanya? During this period po, kasi alam po natin, during this period, naging complete human ang ating Panginoon. Naging complete human. Alam ng Diyos, kaya nga iniwan mo niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay naging tao. Can you imagine? Naging tao lang para lang siya mamatay dun sa krus ng Kalbaryo para lamang sa ating kaligtasan. Paano mamamatay ang Diyos sa krus kung hindi maging tao? Si Kristo Jesus. Ito po yun, naging tao po siya during that period. Kaya nga, sino ang humawak sa atin? Sabi po niya, "Who touched my clothes?" You see, sabi po ng mga kasama niya, gathered around him. You see, people crowding against you. His disciple answered. Pati yung kanyang mga disciples answered. And yet, you can ask, magtatanong ka pa, ang daming mga taong dito nakahawak sa'yo, mahawak sa'yo, tapos tatangin mo kung sino mahawak sa'yo, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet. So inamin, dito makikita pa rin ang katapangan ng babaeng ito. Hindi lang siya nagpasalamat sa Diyos. Inamin pa niya kung ano ang kanyang problema na she is bleeding for 12 years. At nalaman ng buong taong ito. Pero siguro nakikita ng mga tao ba? Wala niyang problema. Ini mang payat. Ini mang babaw mabulok. O kasanting na. Ganito po talaga ang Diyos. Pag siya po ay nagpagaling, talagang bibigyan nga ng total kagalingan. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, ito pa yung maganda. Nang sinabi ng babaeng ito, nang inamin niya, talagang nagpakumbaba siya, humbling herself gratefully before the Lord. Ito po yung sinasabi natin kanina, kaya ng mga 10 lepers, yung isa lang nagpasalamat, naligtas yung kanyang kaluluwa at hindi lang siya gumaling. Ito rin ang babaeng ito, naligtas ang kanyang kaluluwa. Bakit? Bakit po natin sabi yun? Ang sabi ito, from being cast out. Yung babaeng ito, from being cast out, ang sabi ng Panginoon sa kanya, He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Be freed from your suffering. Wow. But at many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. Ganito po tayo nang isiruko natin ang ating buhay sa Kanya. Tayo po'y gumaling ang ating kaluluwa, pati po yung mga karamdaman natin, gagaling at gagaling yan. Pag tayo po'y patuloy na nagtiwala sa kapangyarihan sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Amen. One more hand of praise to God. Praise the Lord. Kaya nga po, dito talagang wag po natin kalilimutan. Magbigay ng pasalamat sa ating dakilang Diyos. Kahit po sa gitna ng mga pagsubok, alam po natin, yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, meron pong layunin ang ating dakilang Diyos yan. Tayo pong mga mananampalataya na marahil si Bartimaeus, ang alam po natin, I want to see, yung kanyang bulag na matay nakakita. Ito pong babaeng ito, yung kanyang bleeding, yung kanyang bleeding ay gumaling. Pero sa ibang mga paraan, sa ibang mga kailangan, ano po yung ating pwedeng idulog pa sabihin sa ating dakilang Diyos. On top of that, wag po natin kalilimutan magbigay pasalamat sa Diyos. Kahit po sa mga pagsubok, pasasalamat tayo sa mga pagsubok. Talaga? Sino nasusubukan na nga, magpapasalamat ka pa? We will never forget what Job said nung siya po ay nasubok ng Panginoon na wala ang lahat ng kanyang kayamanan, ng kanyang mga mahal sa buhay. Pati ang kanyang katawan ay nagkaroon ng karamdaman mula bumbunan hanggang talampakan. Pati yung kanyang asawa na sana'y makakasama niya, magiging comfort niya. Siya pa ang sumumpa sa kanya. Sumpa mo na ang Diyos mo, mamatay ka na. Can you imagine that? Kung gaano kasigit yun. Pero sabi ni Job, hubad akong lumabas sa mundong ito, hubad akong babalik, purihin pa rin ang Diyos. James 1, 2 and 4. Count it all joy. James 1, 2 and 4.
Count it all joy, my brethren, when you fall into diverse temptation. Count it all joy, my brothers, sa ESV, when you meet trials of various kinds. For you know, ito po yun. For you know that the testing, ito po yun. Kaya nga aggressive faith. Minsan po matetest yung ating faith. Pero tayo ba ay susuko? Ayun po sinasabi ng salita ng Diyos. Let the word of God says, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Count it all joy, my brethren, when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye might be perfect, wanting nothing. Patitibayin po tayo ng Diyos sa ating mga pagsubok na dumarating at hindi tayo titigil, manalangin, hindi tayo titigil, dudulog sa Diyos. Amen. Amen. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. James 1:12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. So, mga minamahal na kapatid, hindi lang po yung tuwa, comfort, peace ang ibibigay ng Diyos sa atin dito sa sanlibutan ito habang tayo andito pa. Ito po yung kanyang pangako, we will receive the crown of life. Yung corona ng buhay, Lord has promised to those who love Him. Yung pong nagmamahal sa Diyos, merong pangako ng Diyos, we will receive the crown of life. Come on! Nagmamahal sa Kanya. Praise the Lord. Aggressive. Kaya po, magiging aggressive po yung ating pananampalataya. Praise the Lord. At ito po yung sinasabi natin, yung tumatawag lamang kay Jesus. Hindi po yung iba-ibang kanilang tinatawagan. No? Meron tayong pangangailangan. Punta tayo kay ano? Unahin po nating puntahan si Jesus, siya ang ating Panginoon, and He will guide us kung ano po ang ating gagawin. Kung minsan, gagawa ang Diyos ng milagro na hindi natin inaasahan. Kaya nga, to Him who is able to do immeasurably, more than all we ask or imagine, Ephesians 3:20, immeasurably, more than all we ask or imagine. Ito po ang Diyos pag tayo po'y patuloy nagtiwala ng hawakan sa Kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. So, nakita po natin yung pong aggressive faith of this bleeding woman, gaya-gaya po ng aggressive faith ni Bartimaeus, yung pong kanyang persistency to be healed. At yung ikalawa, yung katlo, and then yung pang-apat. So, ano pong yung word natin ulit? Push. Gaya po ni Bartimaeus, yung word natin last Sunday, push. Pray. Until something happen. And it's going to happen. Hindi man sa panahon natin, sa panahong iniisip natin, pero ang Diyos, lagi siyang tapat. Always faithful. His goodness, His mercy is everlasting. His goodness ay hindi po magbabago dahil po yan ang katangian ng ating dakilang Diyos. Pray until something happen. Aggressiveness to call. Aggressiveness to wait from being cast out. Sabi nga, naging daughter siya. So ano man po ang ating inihiling. Marahil, tayo lahat dito, nakakita. Tayong lahat, marahil, meron bang may sakit dito? O wala namang may nakaramdaman dito. Pero meron pa rin tayong hinihiling. Meron tayong panalangin sa ating Panginoon. Let's read another verse. Sabi po ng Hebrews. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours, understand our weaknesses. Ito po yung sinasabi natin kanina. Naging buong tao po ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, alam na alam niya kung ano ang inyong nararamdaman. Kung ano ang nasa puso ninyo. Ngayon, alam po ng ating Panginoong Kristo Jesus yan. He understands our weaknesses, for He faced all of the same testing we do. Yet, siya po hindi nagkasala. Alam po natin, hindi nagkasala ang Diyos para lamang tayo magkaroon. Kasi po kailangan walang kasalanan ang tutubos sa atin. Naging kasalanan lamang siya dahil sa atin. Kinuha po niya, parang
inatbus na nga po ang katamong kasalanan. Tinubos po niya ang lahat ng kasalanan natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yun. Kung meron na tayong buhay na walang hanggan, kung meron tayong katiyakan na siya nga talaga ang pwedeng tumugon sa atin, let us come boldly. Boldly, bold faith, unshakable faith, aggressive faith. Huwag na po tayong mag-alinlangan. Huwag na tayong matakot. Basta we come boldly to the throne of our gracious God. There, we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Give God a hand of praise. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tanong po muli sa gabing ito, si Bartimaeus, Lord, sabi po niya, I want to see. Pero tayo po dito, nakakakita na tayo. Kung ang Panginoon tatanungin po tayo ngayon, what would you like to see? Itong babaeng ito, a touch of healing. Ano pong healing ang ating idudulog sa Diyos sa atin? Lord, I want to see salvation for my family, my brothers and sisters, from people whom I dearly love. Lord, I want to see healing dito po sa aking business. Lord, I want healing dito po sa business na nahirapan. So whatever it is, ang kabutihan po ng Diyos ay hindi magbabago. In a moment of silence, I would like for all of us, kayo po ang kumausap sa Diyos. Lord, I want a touch of your healing, salvation, deliverance, trabaho, business. Talk to God right now. Lord, I want to see. Shandala Makande.